So guys, welcome to our vlog. This is vlog for our project in Esel. Ito na nga pala kami naglalab na o palabas. Sama-sama kami yan lahat kami yung kakagrupo. Pupunta kay Mark. At maghahanap kami din ng box na pwedeng paglalagyan ng breadboard namin para sa touch point namin na gagawin. So yan, papasok na kami. Siyempre, mapapakit na ako na yan. Kaso hindi na pala ito sa video. Sinakot. So yun na kami guys, bakit na kami? Para maghanap. Bibili namin box para sa breadboard namin. At ito kami, naghahanap din ng box na pwede namin gamitin para sa breadboard namin. At ito kami guys, magtatanong kami sa mga stop kung saan nakalagay yung Tupperware para napaglalagyan ng breadboard namin para sa touch point namin. At tinuro din naman sa amin ni Kuya kung saan yung banda at pumunta na kami doon agad. At nandito na kami kung saan nga yun. May demo na kami dyan kung ano yung saswak sa breadboard namin. At nakakita kami ng sakto na paglalagyan. Na dyan, parang naano kami sa kulay green. Kaya, papalitan namin ang gulay. Titingin kami ng iba pang gulay. Kung ano yung mas okay sa amin. At nakita kami gulay brigand sa bandang dulo. Kasi nasa dulo yung blue eh. Di siya nakalabas. So, kinuha namin ang galaw. At yun, kulay blue nga yung napili namin. Kaya nakamura naman kami. Hindi na kami napadagastos malaki sa mga materials na kailangan namin gamitin. At yan, all goods in the hood. So, yun nga. Punta na kami ng cashier para magbayad na binili namin na Tupperware para sa paglalagyan ng breadboard namin. Ay, ito na nga. Dalakad na kami pauwi. Kabalik sa bahay ni Alpon, a.k.a. Apoy. At andito na rin kami sa skinita ni Rapo punta sa bahay nila. At nakarating namin sa mismong bahay nila. Yan, papasok na kami dyan para gawin na yung kailangan gawin. Yan, nagtalatag muna kami nung mga kailangan namin gamitin. Check yung mga bawat piyesa na nagagamitin namin para sa touch point namin. Tapos pinaplapanuhan na rin namin kung anong kailangan gawin. At nilatag na namin dyan lahat para masimulan na yung gawa namin. Yan yung mga battery, mga wire, etc. Lahat ng kailangan namin gamitin para sa breadboard. Yan na. At na nga, sisimulan na nga ni Joseph, hindi Malanta. Siya yung unang gumawa. Unang step para mabuo yung isang line na isang ilaw namin. Pinas forward ko na para mas mabilis kasi sobrang tagal eh. Ang hirap niya kasi ilusot sa mga butas ng breadboard. Hindi, minsan yung iba sikip. Kaya na, matatagal lang. Kaya pinas forward na lang para mas mabilis. At nung natapos na yung isang step, si Renzo naman po yung sumunod para ayusin yung isang linya na gagamitin namin para sa touch point namin. Para gumana yung mga ilaw.
ayos namin yung mga pagpasok ng wiring sa breadboard. At nung natapos na si Renzo, ako naman yung sumunod para ayusin yung panghuling linya ng ilaw na pagkagamitan namin para sa touch point namin. At dito may napansin ako na parang hindi magtama yung pagkalagay ng wiring. Kaya inayos ko para maitama yung mga wire para gumana yung namin gagawing touch point. At yung natapos ko na yung part ko, sinindwela naman yung sumunod para siya naman yung magte-testing kung iira ba o hindi. Kung may mali ba o wala. Ilalagay niya muna yung mga kulang na wire.
At ayan, chinetik niya ulit lahat. Para sure nagagana yung ilaw namin nang gagawin sa touch point. Ayun, kumana siya. Goods. At tapos sa si Alpon, si Joseph naman yung sumunod para iayos yung mga wire ng ilaw. Ang ginawa niya mas mahaba pa para mas maayos siya ipapasok sa box na paglalagyan namin ng breadboard. At nung natapos na ni Joseph yung gawin ilaw, at si Nunez naman na susunod para maglagay sa box. Nunez aka Kalbo. Tinatansya niya yung breadboard sa box kung saan niya ito parte ididikit para mas matibay at hindi matatanggal-tanggal yung breadboard namin sa loob ng box. At nung nadikit niya na yung breadboard, at ito na may isinad niya ay ang battery para gumana ang touch point namin na gagawin. Kasi siya yung magbibigay ng power. At nung nailagay niya na lahat, okay na lahat, ayusin niya na yun para sa touch point, yung pag-awak-awaka namin. Parang pipindutin namin, tapos biglang ihilaw na. Kasi pag nagdidikit yung dalawang linya, umihilaw siya. So, gagawin. Para hindi lumikit, ayusin namin. Tulad niyan. Tapos, yun na, the moment of truth, all goods na. Thank you for watching.